Sa kwarto na yun, sir, mga 1 week, yung anak niya na na-witness natin na si Roland Kevin. So right after, kinuha na pati ang TV, lahat ng mga pag-aari nila doon sa kwarto na yan, balik na sila doon sa tinago, binulho. Yun ang nangyari, sir. Anong reaction? Hindi ko maintindihan ang reaction ni Kevin at saka ni attorney. Iling kayo ng iling eh. Ano ba yun? Ano bang reaction nyo sa sinasabi ni Chief Inspector? Your Honor, kung kinuha ng kapatid ko, siguro pinareceive niya na itong mga items na to, may signature yung kapatid ko na yun ang nakuha doon sa room ng papa ko. Na kinuha ng kapatid ko doon. Di ba? So, siguro, i-receive talaga ng magsasign talaga yun yung kapatid ko na ng inventory sa nakuha niya. At saka yung kapatid ko na binanggit niya, isa din yun sa pinilit niya na gumawa ng affidavit na pipirmahan. Sabi pa niya, ang pera daw na gustong ilagay niya is 50 million. Pero, sabi ng kapatid ko, paano ko yung buhatin, sir? Ang hirap na nga buhatin ng 10 million. Yan 50 million pa kaya? So, nasaan yung mga CCTV at hard drive? Nasa kanya. Hanggang ngayon, nasa police station. Excuse me, Counsel, kindly advise your client, si Kerwin, to address the senators properly. Yes. Paki-advise mo lang. I know he's Yes. not conscious, pero paki-advise mo lang. I'm sorry, Mr. Chair. Yes, we will do that. No, sa Visayan language, ganun eh. Pero pagsabi lang na address properly. No? Sorry po. Okay lang, okay lang. Yung, what about the CCTV sa jail? Chief Inspector? Andito yung administrator, sabi nyo may kumuha. Ano ba? May kumuha ba? Pinagawa ninyo? Ano ba talaga? Administrator. Cordenio, Your Honor. Actually, Your Honor, our CCTV was operational starting October 26. Operational starting October 26. Walang diferensya. Walang So diferensya, yung Your- gabi nung pangyayari, nando doon. Yes, Your Honor. In fact, one of our guards could testify on that, and he made an affidavit that he saw the policeman, the CIDG came in, and he came out. So, when we learned later, wala na ang DVR, the entire DVR, including the switches, Your Honor. Ay, naririnig naman ni General De La Rosa lahat yan. So, okay, I will leave that point. Ano? And just one final point na lang kay Kerwin. Itong si Lovely Adam Impal, yun yung connect mo dati, no? Nang umpisa kang nag-deal sa Cebu. No? Buhay pa ba ito? Buhay po. Yan, Your Honor. Ano mong nasabi buhay pa? Kailan mo siya huling nakausap? Yung bago ako umalis ng Pinas, nakausap ko pa siya. Nag-ooperate pa. Hanggang ngayon? Ah, Oo. matapang, ha? Sige. Thank you, Mr. Chairman. Perhaps I'll do my second round later. Thank you. Thank you. Senator Pacquiao is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Dami kong katanungan. Oh. Kunin ko na lang 2 minutes ni... Okay. Pero hindi ko to habaan para ano lang. Kerwin, para sa imo ha. Sa imong pwede ba Bisaya? Sa imong nahibawan, kinsa gyud ang pinakadako nga supplier og droga diri sa ato? Sa imong trabaho. Sino ang pinakamalaking supplier ng droga sa mga katransaksyon mo, yung mga supplier? Mga Chinese po, Your Honor. Peter ko, yung mga nabanggit ko na Chinese, pati yan kasi halos-halos lang yung, malaki talaga yan sila eh. Sinabi mo doon sa salaysay mo, mula Manila, nagta-travel kayo papuntang Matnog, Sorsogon,
Allen, Samar, Ormoc, galing dito sa Manila. Dito sa Manila, saan nyo kinukuha dito? Sino nagsusupply dito sa Manila? Sa kinukunan ko ng ng Shabu, si Peter ko at saka yung si Lovely Adam Impal dito sa Manila. Dito sa Manila. Oo. Gaano kalaki o karami ang kinukuha nyo, dinadala nyo, tinatravel ninyo? Ang pakiulit po, Your Honor. Unsa kadako, unsa kadaghan ang inyong ginabiyahe paingon dito sa mga nabanggit ko na mga pangalan ng lugar? Matnog, Sorsogon, Allen, Samar, Ormoc, papunta doon. Kung kukuha po ako, Your Honor, is kay Lovely, yun, kukuha ako ng 25 kilos. So, i-travel yun. Kung kay Peter ko, so, ibang transaction yun, kuha din ako ng parehong dami, i-travel din yun, ganon. So, iba-ibang tao ang kinukuhaan ninyo. Peter ko, at saka si Lovely Lovely Impal. Impal. Lovely Adam Impal. Adam Impal. Okay. Kilala mo ba si Peter Lim? Oo. Narinig ko yan siya, Your Honor, through ni Jaguar. Nandyan mismo ako nung nag-transaction sila ni Jaguar. Itong Peter Lim, ito ba yung boss ni Jaguar? O supplier ni Jaguar? Boss at supplier, halos pareho lang yan. Kasi pag boss mo, supplier mo talaga siya. So, si Jaguar, ang pagkakaalam mo, doon kumukuha ng droga kay Peter Lim? Yes, Your Honor. So, kilala mo si Peter Lim. Ito ba yung Peter Lim na humarap kay Presidente Duterte na taga Cebu? Ang sa nalaman ko, sasabi ni Jaguar sa akin nung nag-transaction na pagkatapos na, kasi nabanggit sa akin ni Jaguar na, pre, may bago tayong boss na si Peter Lim na taga dito lang sa atin sa Cebu. So, yun. Ang yung taga Cebu na Peter Lim. Ito ba yung Peter Lim na may-ari ng Hilton Trucks? Yun. Hilton Trucks. Yun. Yun ba yung Peter Lim? Yun ang sinabi ni Jaguar sa akin. Sinabi ni Jaguar sa'yo na may negosyo siya ng mga equipment. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. Oo. So, naikwento sa'yo ni Jaguar itong Peter Lim na ito. Opo, Your Honor. Gusto ko lang linawan kasi for the record dahil itong si Peter Lim na may negosyong may equipment so humarap ito kay Presidente at naghuhugas ng kamay. Tapos wala daw siyang kinalaman dito sa mga illegal na droga. Itong illegal drug trade. So, but kinakwento sa'yo ni Jaguar before na ito si Peter Lim, itong may negosyo ng tracking. Mga heavy equipment po. Heavy equipment. So, ito ang kwento ni Jaguar. Opo, Your Honor. Gusto ko lang linawin kasi ito yung tao na pumunta kay Presidente para gustong paniwalain si Presidente na wala siyang kinalaman. So, at least for the record, nalaman natin na siya yung tao na yon na taga Cebu. At pangalawa, sino-sino bang ito bang si Peter ko? Saan mo ba nakilala ito si Peter ko? Through Lovely Impal. Lovely Impal. Lovely Adam Impal. Nakita mo na ba ito si Peter ko? Oo. Na-meet mo Opo, Your Honor. Na-meet mo na si okay lang. Okay lang eh. Oo, Bisaya man ta pareho. Okay, mako. Okay lang. Malitik man gud na ko ang kuan Bisaya. Okay, sige. Okay lang, may problema. Thank you for your honor. Kailan ni mo ni si Peter ko? Na-meet na ni mo ni? Si Peter ko? Oo. Yung tao ko lang ang pumunta sa kanya doon sa loob ng MVP. Pero hindi mo pa ito na-meet si Peter ko? Hindi pa. Pero ito ang Cellphone tawag. ito ang nagsusupply sa inyo ng droga. Confirm po na si Peter ko kasi yung tao ko pinapapasok ko yan doon sa MVP na hinarap talaga si Peter ko at yung ibang Chinese si Hans.
So ito lang si Peter ko, sino pa ba yung iba na binanggit mo? Peter ko, Peter Han? Hans ang mga Eugene Chua. Eugene Chua ang mga supplier ng droga. Opo, Your Honor. Okay. Gusto kong malaman, dito naman tayo, balik tayo dito sa nabanggit mo kanina na target mo, yung binibigay mong allowance. Binibigay mong allowance weekly sa mga kapulisan natin. Dito kay magkano ang binibigay mo kay Matira every week? Yung first namin na ano ni Matera, yung SOP niya sa akin, yung weekly niya, is 15,000 every Saturday. 15,000. Pag nung sinabi mo na nag-usap tayo, pag captain 50,000 ang binibigay mo weekly. Yung kaya sinabi ko sa iyo ngayon, Your Honor, na 15, starting yon. Hindi pa siya official kasi matagal na, last 2012 pa yon. So, umangat siya, tumaas, na-promote siya, na-promote din yung weekly niya. Ang allowance na depende sa promotion nila. Pag may ranggo ka na, tumaas yung ranggo mo, taas din ang allowance taas mo. din allowance mo automatic. Okay. Okay, so for example, like pag general, Ayun, malakihan, milyona na yon. magkano ang allowance nun? Weekly. Weekly kasi yung sa akin is 300,000 yung monthly, 75,000 yung weekly. So pagka, Kernel, magkano ang binibigay mo? Weekly. Kernel is mga 50 ang range ng 50 ganyan, 55. 50. Oh. Okay, nandito ba si Matira? Asan? Nandito ba si Matira? Nandito po siya, sir. Nasa gallery po. Pwede ko bang matanong si Matira kasi ito yung madalas na naikwento ni ano eh. So, Kerwin, si Matira, magkano binigay mo kay Matira? Nag 25,000 kami ni Sir Matera at nandun siya nung Nag 25,000. Mga magkano ang naibigay mo total? Malapit na matapos yung oras ko. Nasali na yata. Magkano na ibigay mo total kay Matira? Weekly ka ba nagbibigay? weekly. Malaki-laki na yon kasi start pa ng 2012 until 2016. Ito na lang. Importanteng tanong ito. Sinabi mo na yung daddy mo walang kinalaman sa operasyon ng droga. Tama? Tama po, Your Honor. Ikaw ang may kinalaman sa lahat ng operasyon ng droga. Ako po, Your Honor. Pero nung nag-abot ka, nung kinuwento mo na nag-abot ka ng pera kay Colonel Marvin Marcos, sinabi mo na ang daddy mo nag-abot ng pera doon sa kay Marvin Marcos. Hindi naman yun sa kasi sa election period yun, Your Honor. Oo nga, kasi sinabi mo dito sa testimony mo na ang daddy mo walang kinalaman sa droga, sa trabaho mo, at ikaw ang nakakaalam lahat. Pero nung kinuwento mo na ang daddy mo nag-abot ng pera doon kay Marvin Marcos. Kasi siya po yung kandidato, Your Honor, at election period yan. Part sa kanyang, yung time na yun, part yun sa election. Kasi yung pera na yon para sa protection doon sa eleksyon na yon. Kaya siya mismo ang nag-abot kay Colonel Marcos. Gusto ko yung linawin yan kasi kanina sinabi mo na walang kinalaman tapos sinabi mo na nag-abot ng pera na galing sa droga. So,